Hinihilan ni Yumi ang lambat mula sa tubig at halos dumaga na ang bigat nito sa payat niyang braso. Basa ang kanyang muka at balikat sa tilamsik ng dagat. Pero hindi niya ito inalintana. Yun na! Yun na! Ani niya sa sarili habang hinahatak ang lambat. Sana may tamban ngayon. Huwag sana puro damang dagat kaya kahapon. Gumalaw ng bahagya ang bangka. Tumayo siya sa dulo at mariing nakatutok sa paghila ng lambat. Pero napasigaw siya nang may biglang kumislot mula sa ilalim. Ay putik! May galunggong! Aba, galunggong nga yata. Napatingin sa kanya si Lucas na nasa kabilang bangka. Galunggong lang pala yung magpapa-excite sa'yo. Saad ni Lucas habang nakangisi. Nakapatong ang isang paa nito sa gilid na tila walang ginagawa kundi manukso lamang. Kala ko may pating na. Napairap si Yumi. Lucas, kung wala kang balak tumulong, manahimik ka na lang. Natawa si Lucas habang tinutulak palapit ang sariling bangka. Grabe ka, Yumi. Concern lang ako, no? Pwede ba makita kung ilang kilo ng galunggong ang nahuli ng reyna ng palengke? Di ka welcome dito. Baka malas ka pa. Tinapik niya ang ibabaw ng lambat. Ikaw kasi yung tipo ng mangingisda na kapag sumasama sa biyahe, puro botete lang ang nahuhuli. At di pa fresh gaya mo? Uy, sakat mo magsalita ah. Ako pa yung di fresh. Tignan mo nga itong mukhang to. Gising ka pa lang, fresh na ako. Lucas, huwag ka nga magsimula. Maaga pa. Hindi pa ako ready makipagbardagulan sa'yo. Muli niyang inangat ang lambat at sa pagkakataong yon, bumungad ang tatlong malalaking isda na parang ginto sa liwanag ng araw. Napanganga si Lucas. Uy, wow! Jackpot ka ngayon ah. Ngumiti ng may bahid na yabang si Yumi. Hindi kasi ako puro satsat, tulad ng iba dyan. Okay, fine. Aminado akong talo ko ngayon, pero teka lang. Inabot ng binata ang maliit na supot ng tinapay mula sa bag. Alam ko hindi ka pa nag-aalmusal. Saglit na napahinto si Yumi. Inilapag ang lambat at tinanggap ang supot. Tinapay lang? Walang kape? Next time meron na. Sagot nito at kumindat ulit sa kanya. Ang kapal ha? Pero sige na nga. Napangiti rin si Yumi, kahit pilit. Tumulong ka na lang dito. Baka sakali maging useful ka ngayong araw. 3 galunggong, Ate V. Alok ni Yumi habang nakaupo sa likod ng bilao. Pawisan na siya at medyo namumula ang pisngi dahil sa init at pagod. Bago pa yan. Kakahuli lang kanina, promise. Ngunit napailing ang suki niya. Yumi, wala pa kasi ang pensyon ko. Bukas na lang ha? Ngumiti siya kahit pakiramdam niya. Lalagpas na sa baba ang ngiti niya. Sige po Ate V, bukas ulit. Nang makaalis ang babae, napabuntong hininga si Yumi at sinipat ang kalahating bilao ng isda. Mabagal ang benta ngayon. Ilang oras na siya nakaupo roon pero hindi pa rin nababawasan ang paninda. Hoy, palengke queen. Anang boses sa gilid at tinapik ang balikat niya. Baka naman kailangan mo ng backup. Lucas. Napatingin siya sa binatang may bitbit na basang tuwalya sa leeg at ngumiti ng pilyo. Di mo naman kailangan dumaan dito, di ba? May sarili kang pwesto sa may dulo. Boring dun. Wala ka kasi. Umupo ito sa gilid ng kanyang pwesto at mabilis na kinuha ang isa sa mga isda. Oh, ito. Sino gusto ng galunggong na fresh pa sa nagbebenta? Bilhin nyo na habang nandito si Yumi, ang diyosa ng karagatan. Napakurap si Yumi. Hoy Lucas, tigilan mo nga yan. Pero lumapit agad ang isang grupo ng mga ginang at dalagang tindera. Ay, si Lucas! Grabe, ang gwapo mo talaga, iho. Teka, 3 na ako kunin ko. Pwede bang isa lang pero papicture tayo ah? Di na nagkagulo ang paligid. Lahat may dalang kamera, pamaypay at basket. Si Lucas ay parang sanay na sanay sa atensyon. Nakangiti lang ito nang maiabot ang isda.
inaalok man, at minsan nagbibirong may kasamang kindat. Ma'am, ito pong galunggong na to, swak sa paksiw nyo. At kung gusto nyo, ihahatid ko pa sa inyo. At sabay-sabay na kinilig ang mga babaeng naroon. Napailing na lamang si Yumi. Di ko alam kung matutuwa ako o mainis sa ginagawa mo, pero sige. Mukhang mauubos naman lahat ng paninda ko sa ginagawa mo, okay na yan. See? Sabi ko sa'yo may dala ako swerte eh. Ani Lucas at inilagay ang bayad sa tabing lata. Dahil sa maswerte ka, pwede kang ipang-display. Teka lang, insulto ba yun? Gumiti pa rin ito. Anyway, tulungan na kita hanggang maubos to. Libre ang pagod ko, basta may pabor ako mamaya. Anong pabor? Kunot noon niyang tanong. Secret. Basta ako na bahala sa benta ngayon. Smile ka lang dyan. Kumindat pa ito. Bago pa man makasagot si Yumi, may isa pang grupo ng mga babae ang lumapit at nagsimula na namang bumili. Ang iba, lumapit lang kahit walang balak. Basta makausap lang si Lucas. Ba't parang ang tahimik mo? Tanong ni Lucas. Naglalakad sila sa kahabaan ng kalsada papunta sa bayan. May dalang paper bag si Yumi na may laman na tinapay at isang bote ng kalamansi juice na binili lang nila kanina sa may kanto. Na-absorb ko lang yung paligid. Sagot ni Yumi habang sinisipat ang mga dumadaang tricycle at nagtitinda ng mga kakanin. Tsaka ang weird mo ngayon ah. Hindi ba dapat nasa pwesto ka? Day off ko ngayon. Sagot ni Lucas at inaabot sa kanya ang bote para painumin. At pag day off ko, dapat kasama kita. Para makasiguro akong hindi kayo naapin ng mga suki mo madaldal. Hindi mo kailangang magbantay. Kaya ko sa sarili ko. Hindi naman ako duwag, Lucas, no? Hindi naman kasi ganoon. Gusto ko lang. O gusto ko na palagi nandun kasi. Kasi isang malakas na tunog ng megaphone ang narinig sa ere. Sa lahat po ng taga-Isla Matandok, inaanyayahan po kayo sa covered court. May libreng serbisyong medikal, hatid ng isang international NGO, kasama ang mga doktor mula Europe. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid. Nagsimulang magtakbuhan ng ilan, at tila naging malaking balita ito para sa buong bayan. Uy, medical mission. Sabi ni Lucas. Oo nga, medical mission. Bihira to. Halika tingnan natin. Wait lang, Yumi. May gusto sana ako sabihin kasi kanina pa. Pwede ba mamaya na, Lucas? Tingnan mo yan, parang may artista sa dami ng taong lumalapit. Tara na. Napilitan na lang sumunod si Lucas habang inuusisa ni Yumi ang mga taong pinapaligiran ng malalaking tent. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang volunteer na naka-blue polo shirt at ID lanyard. Hi po. Welcome. Please proceed to the registration table kung gusto niyo magpa-check up. Ngunit hindi yan agad ang nakakuha ng pansin ni Yumi, kundi ang lalaking matangkad na nakasuot ng puting linen shirt. May salamin, may dalang clipboard habang kinakausap ang barangay captain. May aura itong kakaiba. Kaya mabilis na itong nakita. Yun ba yung sponsor? Parang artista. Tanong ni Yumi. Napatingin si Lucas sa direksyon kung saan siya nakatingin. Yan si Prince Alaric, half-Filipino daw, galing Europe. Siya yung nagpondo ng mission na to. Prince? As in totoong prinsipe? Oh, pero mas sikat siya bilang philanthropist. Mabait daw, very hands-on, mahilig tumulong. Habang nag-uusap sila, biglang lumapit si Prince Alaric sa kanila. May kasama itong interpreter pero agad itong umiti kay Yumi. Maganda araw po. Kayo po ba ay taga rito? Nagulat si Yumi at napahawak sa dibdib. Opo. Ako po si Yumi. Ikinalulugod kong makilala ka, Miss Yumi? Ako po si Alaric. Kung may kailangan kayo o ang inyong pamilya, huwag kayong mahiyang lumapit. Salamat po. Nakangiting sagot ni Yumi at tinignan ng lalaking parang wala ni isang butil ng pawis sa mukha kahit mainit.
Sa gilid, tahimik lang si Lucas, nakataas ang kilay pero pilit ang ngiti. Sir Alaric, kailangan niyo na po pumunta sa pediatric tent. Excuse me. Wika ng prinsipe. Sana'y magkita tayo muli. Ngumiti ito kay Yumi bago tuluyang naglakad palayo. Hindi pa rin makapagsalita si Yumi na agad namang siniko ni Lucas. Oh, ba't ganyan ka makangiti? Para ka nakakita ng manok na marunong magbike. Tumigil ka nga dyan. Sabay irap ni Yumi. Ngayon lang ako nakipag-usap sa prinsipe. At ang bait pa at ang gwapo. Ganon. Dahil gwapo gusto mo na. Di mo ba siya nakita? Yung tindig, yung ngiti, yung... Okay na, gets ko na. Prince Charming eh. Sige na, iwan mo na ako. Baka magbenta na lang ako ng galunggong sa kanto. Tumalikod na si Lucas. Lucas, ang drama mo. Hinila niya ito pabalik. Lika na, dami pa nating pwede makita rito. Masarap ba yan? Tanong ni Lucas habang nakatayo sa harap ng maliit na tindahan kung saan si Yuma ay kumakain ng banana Q. May dala itong timba ng bagong huling isda. Pawisan, mukhang galing pa sa laot. Napatingin si Yumi sa kanya at tumango. Gusto mo? Hindi ako lalapit kung hindi. Akin na yan. Baka masunog pa dila mo. Yabang mo. Saad ni Yumi at inabot ang isang steak. Hindi naman to para sa'yo, no? At kailan ang kuripot mo? Natatawang sabi ni Lucas pero may bahagyang lungkot sa mga mata. Kahit pala sa atensyon, di mo ako mabigyan. Napalingon si Yumi sa kanya. Ano na naman yan? Parinig? Di ako nagpaparinig Diretsong sagot ni Lucas at inubos ang banana Q. Papansin ko lang dati. Kasama mo ako, di ba? Tayo yung close, dikit. Ngayon si Alaric na. Prinsipe siya, Lucas. Kung makapagsalita ka, parang nagsiselos ka. Di ako siloso. Concerned lang. Baka nakakalimutan mo ibang mundo yon. Prinsipe yon. Tingin mo ba ganun ako kadaling makalimot? Di ko alam. Di mo naman sinasabi eh. Puro siya na lang ang kwento mo nitong mga nakaraang araw. Si Alaric ganito, si Alaric ganyan. Wala na ba akong kwento ang kaibigan para sa'yo? Tumigil si Yumi sa pagnguya. Tinignan niya si Lucas at sa unang pagkakataon nakita niya ang seryosong anyo nito na hindi niya madalas makita. Lucas, hindi kita kinakalimutan. Ikaw pa rin yung pinakakilala ko sa lahat. Pero hindi ko naman pwedeng itulak palayo si Alaric kung gusto niyang maging bahagi ng buhay ko bilang kaibigan din. Kaibigan lang ba talaga? Natahimik si Yumi. Umiiwas siya ng tingin. Oo. Siya, alam ba niyang kaibigan lang turing mo sa kanya? Lucas. Kasi kung tatanungin mo, para siyang lalaki na hindi sanay sa pagkakaibigan lang. Parang sanay siya na gusto agad siya ng lahat. Di mo naman siya kilala. Pero ikaw kilala kita. Lucas, ano bang gusto mong palabasin? Napahawak si Lucas sa batok at saglit na tumingin sa malayo. Siguro gutom lang ako. Tsaka baka napagod sa pahingista. Diba sabi ko sa'yo galing din ako sa laot? Pasensya na kung nakapagsalita ako ng kung ano-ano. Napakamot ang noo si Yumi. Ayokong isipin mo inaangkit kita o kung ano man. Kaibigan mo lang ako at gets ko yun. At ayoko na mawawala pa yun. Dahil lang sa kulang kwentang selos. Hindi alam ni Yumi kung anong sasabihin. Parang may bumara sa lalamunan niya. Habang pinapanood si Lucas na nag-aayos ng hawak na timba ng isda. Nagpasama si Alaric para sa isang island tour kasama ang 2 tauhan nito. Si Yumi bilang guide at si Lucas na hindi nagpaawat sumama din. Ingat sa pagtapak ha, prinsipe. Malambing na sabi ni Yumi at inabot ang kamay kay Alaric sa pagbaba nito sa mabatong bahagi ng bangin. Madulas dyan. Napangiti si Alaric at tinanggap ang kamay ng dalaga. Salamat. But I wouldn't mind sleeping if you're the one catching me. Napailing si Yumi at natawa. Grabe ka naman, mahal na prinsipe. Marunong ka palang bumanat. Pero hindi naman kita masasalo. Tingnan mo nga yung braso ko, parang buto na. Sa di kalayuan, napapailing na lang si Lucas habang karga ang isang malaking cooler ng inumin. Lumapit ito
at tinapik ang balikat ng isa sa tauhan ni Alaric. Hindi ba bawal siya lumandi ng kahit sino babae? Bukas na eh. Napalingon si Yumi. Lucas, ano ba? Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka mapagod ka sa kakahabol sa Prince Charming mo. Gumiti si Alaric at bahagyang naiintriga. Lucas, you must be the childhood friend. Yup, the irreplaceable one. Wow, self-declared. Sabat ni Yumi. Di kailangan i-declare ko, obvious na. Sagot ni Lucas at naglakad pa una. Halika na, tour guide. Sinasayang mo yung royal time. Hoy, ako dapat nagsasabi nun, no? Balik ni Yumi pero sinabayan niya ito sa paglalakad. Pag-akyat nila sa isang mataas na bahagi ng isla, bumunot si Alaric ng maliit na box mula sa bag. Yumi, I got this for you. It's a small charm from my kingdom. It's said to bring protection and clarity of heart. Napahinto si Yumi at kinuha niya yon. Natameme nang makita ito ng lubusan. Para sa akin talaga to? Yes. It suits you? Uy, grabe. Charm? Protection? Klaro namang ginagawang fairy tale to, oh. Napalingon si Alaric sa binata. Do you not believe in gifts? Naniniwala ako sa mga regalo na hindi kailangan may kapalit o hidden intention. Sagot ni Lucas. Okay, tama na yan. Baka magsuntukan pa kayo dito sa tuktok, ha? Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa bawat hakbang, hindi maitatanggi ang titig ni Lucas kay Yumi, na unti-unting napapangiti habang suot ang charm na bigay ni Alaric. Hindi nagtagal, napaupo sila sa ilalim ng isang puno upang magpahinga. Gutom na ba kayo? Meron akong baon na inihaw at sinamak, island style. Ay, ayoko na sinamak. Biglang sabat ni Lucas. Alaric, gusto mo? Manghang to, baka di mo kayanin. I can handle spice. Sagot ni Alaric at kinuha ang isa. Let me try. Tinikman niya ito at napakurap. Oh, that is bold. Natawa si Yumi. Masarap yan. Sabat ni Lucas habang umunguya. Mas lalo pa na magiging masarap yan pag galing sa taong matagal mo nang kilala. Yung alam mo hindi ka bibigyan ng bagay na ikapapahamak mo. Hay nako Lucas, kahit ano na lang sinasabi mo eh. Baka iniisip na ni Prince Alaric na nabaliw ka na. Kasi naman Yumi, mahirap to. Paano kung sa huli kailangan mo mamili? Sa isang taong kilala mo mula ulo hanggang talampakan at isang taong binibigyan ka ng alahas at sweet words. Lucas, wala tayong dapat pagtalunan ha. Kaibigan ko kayong pareho. Tumango si Alaric. I respect that. I only wish to know her more. And I will not pressure her. Good. Pero hindi ako atras ah. Pagkatapos ng island tour, nasa bahay na ni Yumi si Alaric. At syempre, nandun din si Lucas. Ayos lang ba na dito tayo magpahinga, prinsipe? Tanong ni Yumi at iniabot ng isang baso ng malamig na calamansi juice. Of course. Your home is lovely. It feels real. Mas totoo, kung di nyo kasama ang bantay, di ba? Singit ni Lucas na biglang sumulpot mula sa likod. May hawak na pinggan ng pritong saging. Oh, gusto mo nito? Gawa yan ni Yumi. Masarap. Pero huwag ka masyado mahulog ah. Delikado. Napairap si Yumi kay Lucas. Lucas, gusto mo talagang paalisin kita, no? Bakit? Hindi ba ako welcome sa bahay mo? Umupo ito sa kabilang gilid ng mesa at tinabihan si Yumi. Tsaka baka may masabi si Alaric na kailangan ng instant translation. Service ko yan. I can handle that. Salamat. Sagot ni Alaric. I've been learning Tagalog. Konti lang. Pero naintindihan ko na ang konting selos na nararamdaman mo. Ako? Selos? Kanino? Balik ni Lucas habang tumatawa. Sorry. Hindi pala ako marunong magselos sa mga dayuhang nagbabakasyon lang. Lucas, behave ka naman please. Mariing sabi ni Yumi. Tumango si Alaric at marahang binaba ang baso. Yumi, kung istorbo ako. Hindi ka istorbo. Masaya ako nandito ka. Gusto ko lang na sana peaceful tayo ngayon. Umupo naman si Alaric at halatang ayaw ng alitan. Kinuha nito ang maliit na kahon mula sa bulsa at iniabot kay Yumi.
Gift ulit? Hindi to alahas. It's a handmade compass. My father gave it to me when I first traveled on my own. I want you to have it. You're my guide after all. Napangiti si Yumi habang hawak-hawak ang lumang compass. Sobra naman yata. Hindi naman, it's only fair. Wow! Biglang sabat ni Lucas. May compass na. Baka bukas mapa ng puso na ibigay niyan. Lucas! Tumaas na ang kilay ni Yumi. Joke lang. Sagot ni Lucas at kunwaring walang pakialam pero hindi na mapakali. Alam mo naman ako mahilig sa mga jokes. Lalo na kapag may mga sweet moments na kailangan gupitin. Gusto mo ikaw ang gupitin ko, sige ka. Try mo lang. Huminga ng malalim si Yumi at tumayo. Sige, magluluto ako ng pansit para sa merienda. Kayo na ang bahala dito. Basta pakiusap lang. Huwag kayo magpatayan ha. Pagkaalis ni Yumi patungong kusina, napuno ng katahimikan ng sala. Tumagilid si Lucas at nakatingin kay Alaric. So ano palang plano mo talaga? Wala akong masamang balak. I respect her. And I enjoy being with her. Ako, hindi lang enjoyment ang puhunan. Lahat ng sakuna sa buhay niya nandun ako, kahit walang reward. Maybe she needs someone new. Someone who sees her now, not just from the past. Mula sa kusina sumigaw si Yumi. Kung mag-aaway kayo, isama niyo ako sa suntukan ha? Sabay natawa ang dalawa. Pagbalik ni Yumi dala ang bandehado ng pansit, nakita niyang magkatabi na ang dalawa at tahimik na kumakain ng pritong saging. Anong meron, ba't ang tahimik niyo? Sumagot si Lucas habang umunguya. Truce muna, pero hindi ibig sabihin nun parehas kaming titigil. Good luck! Kasi hindi ko rin alam kung sino sa inyo ang mas makulit. Pero isang balita ang naging dahilan para mawasak ang tahimik na buhay ni Yumi. Hindi ko alam kung anong gusto niyong palabasin. Madiing sambit ni Lucas habang nakatayo sa tabi ni Yumi. Pero parang sobra na to. Birthmark lang, prinsesa agad. Hindi lang yan basta birthmark. Mariing tugon ni Henry, ang assistant ni Alaric. May selo ito ng ranasura, isang simbolo na eksklusibo sa linya ng mga Maharlika. At ayon sa dokumento, ipinanganak ang prinsesa na may ganitong marka sa balikat. Pareho ang lokasyon, pareho ang hugis. Tahimik lang si Yumi. Mahigpit ang hawak niya sa gilid ng upuan, halos hindi siya humihinga. Yumi, hindi ito para agawan ka ng buhay. Gusto lang naming maunawaan kung ano ibig sabihin nito para sa'yo. Ikaw ang nawawalang prinsesa. Ibig sabihin may karapatan kang malaman kung saan ka talaga nagmula. Pero hindi ko to hiniling. Hindi ko naman pinangarap na maging prinsesa. Ang gusto ko lang tahimik na buhay. Kaya ano pa ang purpose kung sasabihin niyo to sa akin? Pero Yumi, kung ikaw ang anak ng dating hari, hindi ba't may obligasyon ka rin sa bansang pinagmulan mo? Obligasyon? Sa bansang ni hindi ko alam ang pangalan? Sa pamilyang iniwan akong walang alam sa tunay kong pagkatao? Ang tanging obligasyon ko ay sa mga taong kumupkup sa akin. Sa mga batang tinuturuan ko dito. Sa islang ito na itinuring akong pamilya. Hindi ba't ang laki ng magagawa mo kung bumalik ka? Baka ikaw ang sagot sa kapayapaang hinahanap nila. Ani Alaric. Kapayapaan? Mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Yumi. O isa lang akong bahagi ng kasaysayan na pilit yung inaayos. Gagamitin niyo ba ako para sa politika? Para sa imahe ng isang maharlikang pamilyang matagal nang nawala sa puso ng bayan nila? Hindi ganon. Gustong sumabat ni Alaric pero mabilis siyang pinutol ni Lucas. Okay tamo na. Kaya nga dapat hindi mo yan pinagkatiwalaan, Yumi. Simulat sa Paul may agenda na yan. Hindi lang siya turista dito. Huwag mong gamitin ang takot niya para iangat ang sarili mong posisyon, Lucas. Singhal ni Alaric. Hindi ako natatakot. Naguguluhan lang ako. Hindi naman kasi ito simpleng bagay lang. Hindi lang ito tungkol sa marka o papel. Buhay ko nakataya dito. Yumi. Muling sambit ni Henry. Walang sino mang pipilit sa'yo.
Ngunit kailangan mo malaman ang buong katotohanan. Kapag hindi mo hinarap ito ngayon, isang araw babalik ito sa'yo. Napabuntong hininga si Yumi. Tila biglang bumigat ang balikat niya. Hindi ako magpapasya ngayon. Kailangan kong mag-isip at kung totoo man yan, kung totoo ngang prinsesa ako, ayoko makilala sa tawag na yon. Mag-isang umupo si Yumi sa isang tuyong troso, malayo sa kabahayan. Ilang minuto lang ang lumipas, may narinig siyang kaluskos sa damuhan. Lucas, wag mo na akong sundan. Aniya, kahit hindi lumilingon. Alam kong gusto mo mapag-isa, pero hindi kita pwedeng pabayaan ng ganito. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi na ako bata, kaya ko alagaan ang sarili ko. Gusto ko nandito lang ako sa tabi mo. Humugot ng malalim na hininga si Yumi. Ayoko muna makipag-usap sa kahit sino. Umupo si Lucas sa katapat na bahagi ng troso. Tahimik lang ako, hindi ako magsasalita. Pero nagsasalita ka. Sorry. Napakamot si Lucas sa kanyang batok. Maya-maya, si Yumi na rin ang unang nagsalita. Alam mo ba kung ba't gano'n na lang ang reaksyon ko kanina? Kasi buong buhay ko inisip ko na wala talaga akong halaga sa mata ng mundo. Na hindi ako importante. Kaya ako naligaw dito sa isla para buuin ang sarili ko. Tapos biglang prinsesa ka raw. Sabat ni Lucas. Tumango si Yumi. Ang sabi ni Alaric may dokumento nagpapatunay na totoo ang claim nila. Matagal nang pinatalsik yung hari. Bago mamatay, itinago raw ang anak niya at ako raw yon. Naniniwala ka ba? Hindi agad sumagot si Yumi. Tinitigan siya ng lalaki habang siya nakatingin sa kanyang palad na nakakuyom. Sa totoo lang di ko alam. Pero may parte sa akin na gustong maniwala. Pero mas malaki yung parte na natatakot ako kung sakaling totoo. Alam mo kung anong gusto ko sa'yo? Kung mag-joke ka na naman, Lucas, please. Gusto ko yung paraan mo ng pagsimangot. Parang palaging may kasamang sermon. Nakakatakot pero cute. Hindi ito ang oras para bulahin ako Kunot noong sita ni Yumi pero bahagyang kumurba ang labi. Hindi pambobola yon. Scientific observation lang. Alam mo ba, kapag galit ka, lumalalim yung kunot sa noo mo tapos yung kaliwang kilay mo umaangat, parang textbook. Napailing si Yumi. Tumalikod ng bahagya para itago ang ngiti. Ewan ko sa'yo. Parang mas malala pa yata yung stress ko kapag nandito ka Gutom na ako. Gutom ka na pala, di mo sinabi agad, tara na. Teka, ibig sabihin ito, okay ka na? Alam mo, Lucas, hindi ko alam kung magiging okay ako, pero ngayon, salamat. Salamat kasi gutom ako? Salamat kasi hindi mo ako iniwan. Nakaupo si Yumi sa kawayan nilang upuan sa beranda. Hawak pa rin niya ang kompas na bigay ni Alaric. Iniikot-ikot niya ito sa kanyang palad na para bang umaasang doon siya makakahanap ng sagot. Lumapit si Alaric at may dala itong maliit na bag. Umupo ito sa gilid malapit sa kanya at tumikhim ng marahan. Yumi, nais kitang tanungin kung handa ka na bang sumama sa akin sa lugar kung saan ka nagmula. Hindi agad nagsalita si Yumi. Nakatitig lamang siya sa dagat. Ayoko magdesisyon ako. Nang biglaan lang. Tama. Ayoko rin magdesisyon ka dahil lang sinabi namin. Gusto ko ikaw mismo ang makakita. Makilala mo ang pinagmulan mo at ikaw ang huhusga kung may puwang pa yun sa buhay mo ngayon. Napabuntong hininga si Yumi. Kailan? Bukas na umaga. May eroplano naghihintay. At kung sakaling gusto mong bumalik, kahit kailan, babalik tayo. Anong mangyayari kung sumama ako? Paano kung hindi ko magustuhan na makikita ko? Kung ayaw mo, pwede ka umuwi. Walang mamimilit sa'yo. Pero kung may bahagi ng sarili mong mas makikilala mo roon, baka ito na rin ang pagkakataon para mas maintindihan mo kung sino ka talaga. Hindi nagtagal dumating si Lucas. Agad siyang huminto sa pintuan nang marinig ang huling bahagi ng pag-uusap. Sasama ka. Yun ang desisyon mo. Tumayo si Yumi. Lucas, hindi ko pa sinasabi ko anong desisyon ko. Pero gusto mo sumama, di ba?
Kahit ilang araw pa lang kayo magkakilala, handa kang iwan ng lahat. Hindi ako mangiiwan. Gusto ko lang malaman ang totoo. Ano pa bang totoo ang kailangan mong hanapin, Yumi? Hindi pa ba sapat ang buhay na meron ka dito? Hindi pa ba sapat yung mga taong kasama mo araw-araw? Pero may karapatan din ako malaman kung saan ako galing. Mariing sagot ni Yumi. Ba't siya pa ang kasama mo? Ba't hindi ako? Ako ang nandito noon pa. Ako ang kakilala mo bago siya dumating. Bukas pwede ba? Hindi to tungkol sa'yo. Hindi rin tungkol kay Alaric, tungkol ito sa sarili ko. Alam mo ba masakit to, Yumi? Umiling si Lucas habang nararamdaman ng pangingilid ng luha sa mga mata. Ginawa ko lahat para sa'yo. Lahat ng kaya ko, kahit di mo hinihingi, tas isang araw aalis ka lang kasama siya. Hindi agad nakasagot si Yumi. Tila nalulunod siya sa emosyon ng gabing yon. Kung yun ang kailangan mong gawin, sige. Pero wag mo nang asahang maghihintay pa ako. Lucas, bulong ni Yumi ngunit tumalikod na ang lalaki. Hindi na ito lumingon. Tuloy lang ito sa paglalakad sa madilim na daan. Dala ang bigat na kanyang hindi mabitaw-bitawan. Bago sumikat ang araw, naghanda na sina Alaric para sa pag-alis. Nandoon na si Henry at naghihintay sa yate. Lumapit si Yumi sa kanila bitbit ang isang maliit na bag. Tahimik lang siyang tumayo sa harap ni Alaric. Sigurado ka na ba? Tanong ng prinsipe. Oo, kailangan ko itong gawin. Ngunit bago siya sumakay, muli siyang lumingon sa isla at sa bangkang ginagamit nila ni Lucas. Sa mga batang palaging kumakaway tuwing siya'y dumarating at sa bawat kanto ng lugar na kumupkup sa kanya, ngumiti siya ng tipid bago tinalikuran ng islang kinalakihan niya. Tahimik na inilapag ni Yumi ang tray ng pagkain sa ibabaw ng mesa. Nakasuot siya ng simpleng kulay abong uniforme, gaya ng mga kasambahay ng palasyo. Di mo kailangan gawin yan. Ani Alaric mula sa kabilang dulo ng silid. Hindi agad tumugon si Yumi. Inayos muna niya ang baso sa katumayo. Trabaho ko to. You're not a servant, Yumi. Napatingin siya sa binata. Nakatayo ito sa may bukas na bintana. Naka-backlight sa sinag ng araw at hawak pa rin ang libro ng ancient languages na laging kasama nito. Suot ang formal na royal blazer, ngunit bukas ang itaas ng botones. Nakakunot ang noo. Tila hindi pa rin sang-ayon sa nakikita. Mukha ba akong prinsesa ngayon? Huminga ng malalim si Alaric. That's not what I meant. You don't belong in the servants' quarters. This isn't how you're supposed to live. Kaya nga, hindi ako nababagay kahit saan. Tumahimik si Alaric. Lumapit si Yumi sa bookshelf na ilang talampakan ng layo sa binata. Hinaplos niya ang pabalat ng isang lumang aklat. Mga pangalan ng dating pinuno ang nakaukit doon. Isa sa mga yon ay apelyido ng ama niya na dating hari. Yumi. Mahinang tawag ni Alaric. Akala nila, natanggap ako dahil kamag-anak ako ng bagong pinuno. Pero hindi nila makakalimutan na ako ang anak ng pinatalsik na hari. At lalo na kung paano halos bumagsak ang buong sistema dahil sa pangalan ng pamilya namin. That's not your fault. Sabihin mo yan sa mga taong dinuraan ng tray na hawak ko. Bago ko pa man ito mahawakan. Mariing sagot niya kasabay ng paglingon. Nanatiling tahimik si Alaric. Kita sa mga mata nito ang pagpipigil. Tila gusto nitong lapitan siya ngunit pinigilan lamang ang sarili. Naintindihan ko ang sinasabi nila. Alam ko ang mga kaugalian nila. Pero hindi ko kailanman makukuha ang respeto nila. Dahil anak ako ng pamilyang kinamumuhian nila. Then let them choke on their pride. If they can see your worth, that's their weakness. Sabi ni Alaric, madali lang sabihin yan para sa'yo. Isa ka sa kanila. Galing ka sa pamilya na nakaupo rin sa trono. Muling namayani ang katahimikan. Ilang sandali pa bago marahang lumapit si Alaric hanggang sa halos magkatapat na sila. Dahan-dahan siyang yumuko upang matitigan si Yumi sa mga mata. I'm not like them.
You know that. Nanigas ang katawan ni Yumi. Gusto niya umatras, pero mas gusto niyang marinig pa ito. I'm not like them. Because ever since you came back, I started to question everything they taught me. Alaric, in this world where power means everything, you're the only one who ever stood in front of me without fear. Tingin mo ba hindi ako natatakot? Wala akong lugar kahit saan, Alaric. Hindi sa mundo nila, pati na rin sa mundo ko. Nakaupo si Yumi sa gilid ng malaking hallway. Hawak ang isang nakatiklop na papel. Galing yun sa opisina ng bagong punong tagapayo. Isang opisyal na pahayag na hindi na siya bahagi ng listahan ng mga delikadong pangalan ng kaharian dahil kay Alaric. You're welcome. Nito mula sa likod niya. Tila kabisado na ang mga galaw niya. Hindi siya agad lumingon. Nanginginig ang kamay niya nang muling binuklat ang papel. So totoo nga, tinanggal na nila ang pangalan ko sa blacklist. Tumango si Alaric. I told you. Just needed a little push. I made some calls. Lumingon si Yumi dito. Ba't mo ginawa yun? Nagkibit balikat si Alaric. Because I could. And I owed your family. Utang na loob. Tumango si Alaric. Kundi dahil sa pamilya niyo? Noong gulo sa southern border, baka wala na akong kapatid ngayon. Mabigat pala ang utang na loob mo. Umupo si Alaric sa tapat niya. You deserve better, that's all. Mabait ka, Alaric. Masyado kang mabait. Ipinagtanggol mo ako sa council. Pinilit mong tanggalin ang mga paratang sa akin. Inayos mo ang papel ko sa Royal Records. Lahat yun ginawa mo. And I would do it again. Kaya ako naniwala. Naniwala sa ano? Naniwala na baka may nararamdaman ka. Natigilan si Alaric. Yumi. Akala ko lang kasi. Kung sino pa ang ayaw lumapit sa akin, sila pa yung mas malapit sa'yo. Pero ikaw yung lumapit kahit alam mo madumi yung pangalan namin. Kaya akala ko baka. Yumi, stop. Baka may nararamdaman ka sa akin. Yumi, I have a fiancé. Nanlamig ang katawan ni Yumi. Nanigas ang daliri niya sa pagkakahawak sa papel. Anong sabi mo? I didn't plan to stay long here. Pinadala ko ng pamilya ko to meet her formally. Siya? Dito? Sino? She's your cousin. Sa mother's side mo. She's the one I'm supposed to marry. Supposed to? So anong ginagawa mo sa akin? Pinapaasa mo ako? I never. Ba't mo ako tinitignan na para ako lang yung tao sa paligid mo? Ba't mo ako pinoprotektahan, pinapakinggan, pinaparamdam na ligtas ako sa'yo? I just care about you, Yumi. Care? Kaibigan lang pala ako. Yes, you're important to me. But I cannot give you more than that. So ako lang pala yung umasa. Yumi. Thank you, Alaric. Sa lahat ng ginawa mo, nilinis mo ang pangalan ng ama ko. Pero hindi ko na kailangan pagmukha sa sarili ko na ginawa mo ito dahil may feelings ka sa akin. Kala ko yun yung nararamdaman mo. But it turns out masyado lang ako nag-i-assuming sa lagay na to. Mabait ka lang pala talaga. Nakatayo si Yumi sa ilalim ng malawak na pasilyo ng palasyo. Suot niya ang simpleng kasuotan, malayo sa magagarang bihis ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Marami ang nagulat ng formal siyang imbitahan upang tanggalin ang titulong prinsesa ng kaharian. Isang alok mula sa bagong pinuno ng kamag-anak din niya. Ngunit sa halip na magpakita ng tuwa, ibinaba lamang ni Yumi ang tingin at marahang tumango. Pasensya na po. Pero hindi po ito ang buhay na gusto ko. Nagkatinginan ang mga kamag-anak niya at tila hindi makapaniwala sa narinig. Tahimik lang si Alaric sa isang sulok ng silid. Yumi, you understand what this means, right? Your blood. Your family. You don't have to go back to that island. Yes, Your Majesty. And I will always be grateful. But I have my own life. I have my family there that I need to go back to. I need peace. And this is not the right place for me. Isang maikling katahimikan ang bumalot. Wala nang pumilit.
Ang desisyon ni Yumi ay tila matigas na parang bato. Ilang araw pa ang lumipas bago siya tuluyang umalis, pero hindi pa rin sila nagkakausap ni Alaric. Hanggang sa mismong araw ng pag-alis niya saka lamang ito nagpakita. Naghintay si Alaric sa may private hangar, kung saan sasakay si Yumi pa uwi. Suot nito ang formal na damit pang royal, pero kita sa mukha nito ang pagod at lungkot. Hindi agad nagsalita si Yumi nang makita ito. Ngunit siya na rin ang unang bumasag sa katahimikan. Di ko alam kung anong dapat kong sabihin. Naglakad pa palapit si Alaric. You don't have to say anything, but I wish you'd told me sooner. I would have understood. Ayoko na makadagdag sa iniisip mo. At isa pa, dito ka talaga. You belong here. Ako hindi. That's not true. You belong anywhere you chose to be. Maybe. Pero ang pinili ko tahimik na buhay sa isla. Doon ako masaya. Doon ko gustong tumanda kasama mga totoong tao sa akin. So that's it. You're leaving without looking back. Hindi agad sumagot si Yumi. Tumingala siya at pinigilan ang sariling luha. Hindi ako nagsisisi na nakilala kita. You were kind to me when no one else was. At di ko kalilimutan yun. I'm getting married. Saad ni Alaric. Alam naman na yun ni Yumi. Pero iba pa rin pala ang sakit kapag sa lalaki mismo nang galing. Congratulations. Maswerte siya. I'm sorry, Alaric. Hindi na ako aabot sa kasal mo. But I hope you'll be happy. I hope you'll be happy too. Pagkatapos na ilang segundong yakapan kumala si Yumi. Kinuha niya ang bag at humakbang paalis. Hindi na siya lumingon pa. Nakaupo sa dulo ng yate si Yumi. Nakasandal ang siko niya sa railing habang nakatanaw sa papalapit na pamilyar na isla. Huminga siya ng malalim. Dama ang pagbalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat para sa kanya. Pagkababa niya, agad niyang napansin ang kumpol ng mga babae na tila nag-uunahan sa pagsunod sa isang lalaking matangkad at may kayumangging balat. Napakunot ang noon ni Yumi nang makita kung sino yon. Lucas. Parang walang nagbago dahil palagi pa rin pinagkakaguluhan ng binata. Pero may kakaiba ngayon. Dahil halatang iritado si Lucas. Nakataas ang kilay nito at pilit pinipigilan ng inis habang umiilag mula sa isa sa mga babae. Huwag mo akong hawakan. Mariing sabi ni Lucas sa dalagang humawak sa kanyang braso. Sungit mo naman. Pabalik na sagot ng babae. Napailing si Yumi, saka napangiti ng may kapilyahan. Aba? Ang arte mo na ngayon, Lucas. Ayaw mo na palang hinahawakan ng babae. Nagulat si Lucas at napalingon agad. Nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Yumi? Kung ako kaya yayakap sa'yo, tutulak mo rin ba ako? Tanong niya sabay ngisi. Hindi agad nakaimik si Lucas. Tila natigilan nito at parang hindi makagalaw. Napalunok ito at napako ang tingin kay Yumi. Pagkatapos ilang segundo, yumakap si Yumi sa binata ng mahigpit. Namiss kita, kababata. Hindi agad gumanti ng yakap si Lucas. Pagbitaw ni Yumi, nakita niyang mahigpit pa rin na ekspresyon sa mukha ng lalaki. Galit pa rin ako sa'yo. Mariing sabi nito. Pero kailangan kong gawin yun, Lucas. Hindi mo naisip na nag-alala kami dito? Na nag-alala ako? Ayaw na sana kita makita. Pero wala na ako magagawa, nandito ka na. Ayaw mo na pala ako makita. Sige, babalik na lang ako sa yate baka sakaling di pa umalis. Kumunot ang noon ni Lucas. Huwag mo subukang umalis. Ayaw mo nga ako makita, di ba? Binabawi ko na. Mabilis na sabi ni Lucas. Sabi na na-miss mo rin ako eh. Huwag kang assuming. Hindi ako assuming, confident lang. Sabi ni Yumi at kinindatan nito. Lucas, teka lang, sino siya? Tanong ng isa sa mga babae. Sabay tingin kay Yumi mula ulo hanggang paa. Girlfriend mo ba yan? Tumingin si Yumi sa kanila at bahagyang nakataas ang kilay. Pero may ngitig mapang-asar. Umakpay siya kay Lucas at sumagot ng walang alinlangan. Boyfriend ko siya. Sorry girls, off limits na. Nang marinig yun, nagkagulo ang grupo ng mga babae.
Napailing si Lucas habang hinahatak siya ni Yumi palayo. Ano na naman pinasok mo, Yumi? Bakit ba? Matagal ka na nilang kinukuyog eh. Kailangan kitang iligtas, no? Yung sinabi mong boyfriend mo ko. Joke lang yan, no? Para lang makaalis tayo. Muling bumalik ang dating takbo ng buhay ni Yumi sa isla. Maaga siyang gumigising para manghuli ng isda. Suot ang paborito niyang sombrero habang bitbit ang lumang lambat. Hindi siya nagrereklamo. Bagkus parang may kapayapaang bumalot sa kanya mula nang iwan niya ang palasyo. Hoy, prinsesa! Sigaw ni Lucas mula sa bangka at kumawa ito sa pwesto niya. Napailing si Yumi at binilisan ng paglalakad. Ano na naman yung palayaw na yan? Prinsesa ka, di ba? Kaya dapat lang na prinsesa ang tawag ko sa'yo. Ikaw lang naman ang nag-iisang prinsesa na naglalambat sa umaga. Biro ni Lucas sabay inabot ang bote ng malamig na tubig. Salamat. Okay naman dito, mas okay pa kesa dun. Tahimik lang si Lucas. Tila may gustong itanong pero hindi makahanap ng tiyempo. Kumusta ka? Tanong ni Yumi. Sorry na kung biglaan akong umalis. Hindi na ako nakapagpaalam sa lahat. Di mo naman kailangang magpaliwanag. Maikling sagot ni Lucas habang nagtatali ng lambat. Basta't bumalik ka, ayos na yun. Lucas, may gusto akong sabihin. Napatingin si Lucas sa kanya. Tungkol saan? Tungkol kay Alaric. Bahagyang nag-iba ang anyo ni Lucas. Napansin niyo ni Yumi pero nagsalita pa rin siya. Aminado ako. Naging espesyal siya sa akin, lalo na nung panahong akala ko wala na ako matatakbuhan. Naging mabait siya, maaasahan, at kabaligtaran mo. Napatawa si Lucas kahit halatang pilit. Oo nga naman. Ako kasi suplado, palaaway, tamad. Hindi ka tamad. Pero iba siya, Lucas. Siyempre gusto ko lang maging totoo sa'yo, no? Gusto mo ba siya? Di ko alam. Siguro naging attached lang ako kasi siya lang yung kasama ko doon. Pero alam mo, masaya ako na ikakasal na siya. Tumango si Lucas at bagamat halatang hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi. Tumingin pa rin siya kay Yumi. Ikaw, wala ka bang balita? May nagustuhan ka ba habang wala ako? Meron. Ha? Sino? Di mo naman ako kinukwentuhan. Di mo naman tinanong. Close tayo pero di ko alam. Sino babae yan? Kilala ko ba? Di ko na siguro kailangan sabihin. Basta manhid siya. So may gusto ka sa isang babaeng manhead. Ba't di mo pa rin sinasabi sa kanya? Kasi bumalik na siya sa buhay ko. At ayos na ako sa ganito. Wala na ako hihilingin pa. Tinitigan ni Yumi si Lucas pero hindi na siya nagtanong pa. May bahagi sa kanya na parang may gustong intindihin pero hindi pa handa. Ano ulit yung sabi mo? Tanong ni Yumi at patakbong lumapit kay Lucas. Hawak pa ng binata ang cellphone. Pumasa ako, Yumi. Pumasa ako sa bar exam. Ha? Totoo, Lucas? Seryoso ka ba? Oo, totoong abogado na ako. Napatalon si Yumi sa tuwa. Saka agad na niyakap ang binata. Grabe, congratulations, Lucas. Sobrang proud ako sa'yo. Salamat. Pero ikaw, may maganda balita rin ba? Ako? Anong balita? Maya-maya dumating ang isang matandang lalaki sa bangka. Suot ang itim na Amerikana kahit tirik ang araw. Miss Yumi? I'm Attorney Silvani from the Royal Family's Legal Division. May I speak with you? Nagkatinginan sina Lucas at Yumi. Marahang tumango naman si Yumi sa abogado. Nag-abot ng sobre ang matanda. You are legally entitled to a portion of your royal inheritance. A substantial amount has been deposited under your name. It is your right as a descendant of King Arcel. Natulala si Yumi. Ano raw? Naguguluhang saad ni Lucas at palihim na tinutulak ang bisig ni Yumi na parang nanigas sa gulat. Lucas, may makukuha daw akong mana mula sa tatay ko. Magiging mayaman na yata ako. Anong mayaman? Teka, seryoso ba to? Tumango ulit ang attorney. Ayos to, Yumi. Di ka na mag-aamoy tinapa sa palengke.
Napailing si Yumi at siniko ang binata. Sira, pero parang weird lang. Masaya ako, oo, pero hindi pa rin totoo sa pakiramdam. Mixed emotions? Oo, parang hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Kasi anong gagawin ko sa ganong kalaking pera? Alam mo kung anong dapat mong gawin? Gamitin mo yan sa pangarap mo. Anong pangarap? Yung sinabi mo nun, na gusto mo makatulong sa isla. Huwag tayo na eskwelahan. Tandaan mo, hanggang high school lang dito, wala tayong college. Gusto kong gawin yan pero bago ang lahat. Gusto kong tapusin ang pag-aaral ko. Hindi naman ako nakapagtapos, Lucas. Senior high lang ako, di ba? E di tapusin mo. Sasamahan kita sa syudad. Ha? Sasama ka? Wala kang kawala. May attorney ka na ngayon. Napahagalpak ng tawa si Yumi. Loko ka talaga. Ilang taon nang lumipas at bumalik ulit ang dalawa sa isla. Pagkatapos ng kanilang journey sa syudad, nagsimula na nilang planuhin ang kanilang unang goals sa lugar. Hindi mo ba napapansin, Lucas? Lahat ng kaedad natin may asawa na, tayo na lang yung wala. Sabay buntong hininga ni Yumi. Habang naglalakad silang dalawa pauwi mula munisipyo. Hindi naman ako nagmamadali. Mas masarap yata yung walang stress sa buhay may asawa. Pero minsan naiisip ko rin, paano kung tumanda tayong ganito pa rin? Tumawa si Lucas. Magkasama pa rin tayo, di ba? Wala nga lang label. Loko ka talaga. So, anong plano mo? May plano na ba tayo sa layout ng gusali? Meron na. Sinama ko yung auditorium. Para kung may events, may space tayo. Ang galing mo talaga. Hindi niya napigilang humanga. Mula sa batang kababata niya noon pa, ngayon isa itong abogado na may paninindigan at direksyon sa buhay. Sa isang pagtitipon kasama ang kanilang mga kababaryo, naalala na naman nila ang paulit-ulit na tanong ng mga kaibigan. O Lucas, may napupusuan ka na ba? Ikaw din Yumi Sa tagal niyo magkasama, baka kayo na yan. Tukso ng isa sa kanilang mga kaibigan. Sinigundahan pa ni Mang Kaloy, na matagal ng kaibigan ng pamilya ni Lucas. Wala po, Mang Kaloy. Focus pa kami sa project. Kung sa bagay, dagdag ni Aling Rosa. Pero sige na nga. Anong tipo mo sa lalaki, Yumi? Bakit ako tinatanong niyo? Sige na, pampaaliw lang. Puro trabaho na lang kayo Napaisip si Yumi. Saglit siyang tumingin kay Lucas at saka tumawa ng hilaw. Gusto ko yung responsable pero may sense kausap. Hindi kailangan magyabang para mapansin. Yung alam mong maaasahan, hindi kayo iwan, may respeto sa babae, marunong makinig at marunong magluto. Uy, parang sobra ka naman kumangarap. Singit ni Lucas. Nagtawanan ng lahat, pero ang totoo, habang sinasabi yun ni Yumi, tila may sumisikip sa dibdib ni Lucas. Dahil alam niyang siya ang tinutukoy ng lahat ng sinabi ni Yumi. At habang nakangiti si Yumi, hindi niya namamalayang nahuhuli ni Lucas ang bawat sulyap niya. Ako naman, gusto ko yung matapang, masipag, may prinsipyo, hindi takot mangarap. May puso para sa kapwa at marunong umiti kahit pagod na. Parang may pinapatamaan ka. Biro ni Aling Rosa. Ngumiti lang si Lucas. Baka nga. Tumingin si Yumi sa kanya at saglit na nagtagpo ang kanilang paningin. Pagsapit ng gabi, habang naglalakad sila pauwi, nagsalita si Lucas. Yumi. Kapag umabot tayo ng 30, wala ka pa ring asawa, tayo na lang kaya magpakasal. Napahinto si Yumi sa paglalakad. Ha? Biro lang. Pumapayag ako. Natigilan si Lucas. Ano? Kung biro man o hindi, payag ako. Doon na natawa si Lucas, pero may bakas ng pagkabigla at saya sa kanyang mga mata. Nako, mapapahamak yata ako sa biro kong yun. Tahimik pa rin silang dalawa habang naglalakad pa uwi. Ngunit kahit anong pilit ni Yumi nang umiti, halata sa mukha niya ang tensyon at napansinin ni Lucas. Kanina ka pa tahimik. Ikaw dapat ang sinasabihan ko niyan. Kanina ka pa tahimik, okay ka lang ba? Yumuko naman si Yumi. Lucas,
Huminto rin si Lucas at napansin ang pag-aalinlangan sa mga mata ng dalaga. Bakit? Pasensya ka na kanina ha. Alam kong biro lang yung sinabi mo tungkol sa kasal pero ang totoo, hindi ko yun tinake as joke. Ha? Ano ibig mo sabihin? Gusto ko sanang hindi umabot sa ganito pero kanina, nung narinig ko yung sinabi mo, hindi na mawala yun sa isip ko. Yumi. Sabihin mo nga muna Lucas, kailan mo ako nagustuhan? Matagal na katahimikan bago ang sumunod na sagot ni Lucas. Nakayuko ito at tila nag-iipon ng lakas ng loob. High school pa lang tayo. Nung una kitang makita, alam ko nang magugustuhan kita. Tapos araw-araw tayo sabay pumasok nun. Mas lalo kitang nagustuhan. High school pa lang? Tumango si Lucas. Oo. Pero alam ko hindi mo ako tinitignan ng ganan. Lalo na nung dumating si Alaric. Napayuko si Yumi. Lucas, hindi ko alam. Hindi ko alam na nasasaktan ka nun. Ayos lang. Kasi kahit nagkagusto ko sa iba, nanatili ako nandyan. Mas pinili ko maging kaibigan mo kahit masakit. Kasi mas matitiis ko yung masaktan kaysa mawala ka. Hindi na napigilan ni Yumi ang mapaiyak. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Lucas, sana mas maaga ko nakita lahat ng yan. Sana hindi ko na hinayaang tumagal pa. Tumahimik lang si Lucas pero hindi niya inalis ang tingin kay Yumi. Pero ngayon, hindi ko na kayang isipin na mawala ka. Hindi ko na kayang palipasin yung mga araw na hindi kita kasama. Yumi. Kaya tinatanong kita ngayon, gusto mo ba akong pakasalan? Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ha? Ngayon agad? Oo, alam ko mabilis pero ayokong dumating yung araw na magsisisi akong pinakawalan kita. Kung papayag ka, gusto ko maging asawa mo. Nagkakanda utal-utal pa si Yumi dahil sa kabang nararamdaman. Hindi agad nakasagot si Lucas. Parang nanigas ang kanyang katawan. Ngunit ilang saglit lang lumapit siya at hinawakan na magkabilang pisngi ng dalaga. Totoo ba to? Totoo. Ngayon na ako naging ganito kasigurado. Napangiti si Lucas. Kung ganun, wala na ako ibang hihilingin pa. Natawa si Yumi kahit luhaan pa rin. Yumi, seryoso ako ha. Gusto rin kitang pakasalan. At nagtungo nga sila sa bahay ni na Lucas. Nagpaalam sila sa mga magulang ng lalaki. Nakaupo sila ngayon sa harapan ng mga magulang ni Lucas. Naroon din ang pamilyang nag-aruga kay Yumi. Pati ang malalapit nilang kaibigan sa isla. Hala, buntis pa si Yumi? Saad na isa nilang kaibigan? Tumikim ang ina ni Lucas at agad na patakip ng bibig. Buntis ka nga ba, Yumi? Ma! Saway ni Lucas. Hindi po yon. Mabilis sa sagot ni Yumi. Ano? Parang big deal naman ah. Singit naman ang pinsan ni Lucas na si Arman. Magpapakasal ho kami. Tahimik ang ilang segundo pero sumunod ang sigaw ng tiyahin ni Lucas. Sa wakas! Pagkatapos ay halakhakan na ang sumunod. Akala ko hindi na kayo magkakaaminan hanggang sa 50 taon na kayo umabot pa. Nako, ako nga natalo sa pustahan. Reklamo ni Tito Boy. Akala ko naman ay si Yumi. Mapupunta kay Alaric. Di ba ikaw yung laging hatid sundo nun dati? Tito naman. Natatawang saad ni Yumi pero namumula ang pisngi. Nagkaroon pa ng pag-aasaran sa paligid. Panay naman depensa si Lucas habang nakangiti. Ang totoo po niyan, matagal na po kami minararamdaman para sa isa't isa. Pero mas matagal tong si Lucas ha. Pero takot po kaming masira kung anong meron kami. Yung pagkakaibigan namin, kaya umabot po sa ganito. Pero hindi na po namin kayang itago. Ayaw na rin namin magsayang ng oras. Kaya yan po, nagkasundo kami.
Alam niyo ba, nagkapustahan pa kami? Nako, sinabi ko bago mag 30 years old yung si Yumi sila na ni Lucas. Ilang buwan na lang at sakto. At talagang pinagpustahan niyo pa kami Araw ng kasal ni Yumi at Lucas at masigla ang paligid. Puno ng tawanan at halakhakan ng bawat sulok ng reception hall. Nakaayos ang lahat. Mula sa munting palamuti sa mesa hanggang sa malalambot na bulaklak na nakasabit sa kisame. Pero ang di nila inaasahan ay ang biglang pagdating ng isang espesyal na bisita. May mga bagong dating, saad ni Angeli. Habang nakadungaw sa may entrance. Mga Royal Guard ba yun? Royal Guard? Dito, sa kasal? Tugon ni Paulo. Pero agad ding natigil ang usapan nang pumasok si Alaric. Nakasuot ito ng simpleng coat, kasunod niya ang isang babaeng naka-long dress na pastel ang kulay. Ito ang pinsan ni Yumi na naging asawa ni Alaric, na ngayon, isa ng reyna. Si Alaric. Bulalas ni Lucas habang hawak ang baso ng champagne. Si Alaric ba yun? Saad naman ng ilang mga naroon, nagkatinginan pa ang mga tao. Lumapit si Yumi sa kanila at halatang nagulat sa bisitang hindi inaasahan. Alaric. Congratulations, Yumi. Dumaan kami para bumati. Pasensya na. Kung di kami nakapagpaalam ng maaga. Mula sa ibang lugar, pumunta kayo dito? Akala ko doon na kayo permanently. Ang totoo niya, nagpaalam ako sa council. Isa lang naman ito maikling biyahe. Besides, kasal mo ito. I wouldn't miss it for the world. Lumapit naman si Lucas. Alaric, pwede ba kita makausap sandali? Of course. Naglakad sila palayo sa karamihan at tumigil sa isang sulok ng garden. Sa venue mismo. May katahimikan saglit bago nagsalita si Lucas. Alam ko may naramdaman ka noon kay Yumi. Hindi ko ito binanggit para magselos o questionin ka. Gusto ko lang maintindihan bakit hindi siya ang pinili mo at bakit mo siya tinanggihan. Huminga ng malalim si Alaric bago sumagot. Mahal ko si Yumi, hindi ko yung tatanggi. Pero mas mahalaga sa akin na maging masaya siya. Kesa mapunta siya sa isang buhay na alam kong hindi siya magiging masaya. Masyadong komplikado ang mundo namin. Pero kung alam mong may nararamdaman din siya sa'yo, alam ko. Kaya nga mas pinili ko lumayo. Sabat ni Alaric sa usapan. Dahil nakita ko kung paano siya ngumiti kapag kasama ka. Hindi ako magiging sapat para sa kanya. Napayuko si Lucas. Saka tumango. Nagpapasalamat ako na pinili mong hindi maging makasarili. Napangiti si Alaric. At ako naman nagpapasalamat na ikaw ang minahal niya. Dahil sa'yo, kampante ako magiging masaya at kontento siya. Sa kabilang dulo ng bulwagan, pinagmamastan ni Alaric si Yumi habang tumatawa ito kasama ang mga kaibigan. May konting kirot pa rin pero mas malakas ang kapanatagan na makitang masaya ang taong minsan niyang minahal. She's happy now. Yun lang ang mahalaga. Sa tabi niya lumapit si Selena. I know she was your first love, but I hope I'm your last. Tumango si Alaric at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Of course you are. Sa dulo ng kasalan, habang ang lahat ay nagsasayawan, magkahawak kamay sina Lucas at Yumi. Bilang bagong mag-asawa, naging masaya sila. Minsan, nag-aaway, minsan nagkukulitan at nag-aasaran pa. Ngayong araw, pinag-aagawan nila ang isang bag ng chips. Pumwesto silang dalawa sa gitna ng kama, parehong nakasandal sa headboard, habang tahimik na ngumunguya. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, sabay silang napatingin sa isa't isa at natawa. Alam mo ba, kanina pa sumusulip yung mga staff sa hallway. Sigurado ako akala nila may nagaganap na. Hay nako, kung alam lang nila puro tawanan yung nagaganap sa loob ng honeymoon suite natin. Baka pati sila makitawan na rin. Inabot naman ni Yumi ang tubig. Kasi naman, hindi ba dapat sa ganitong oras may kandila na? Romantic music at mga, ungol. Lucas, ang bastos mo ah. Real talk lang.
Pero sa halip ayan, nag-aagawan pa tayo sa chips. Mas gusto ko to, hindi ako naiilang. Hindi ako natatakot na baka may mali akong gawin. Alam mo, pareho tayong baliw. Tama ka, pareho tayong baliw. Pero ikaw baliw sa akin. Totoo naman. Naningkit ang mga mata ni Yumi. Corny mo. Pero kinikilig ka, aminin mo. Ang kalat mo kumain, may crumbs ka pa sa bibig. Sabay silang natawa pagkatapos ng asaran. Maya-maya'y tumagilid si Lucas at yumakap kay Yumi, habang pareho silang nakahiga. Ma'am Yumi, nandyan na naman. Bulong ni Liza, ang assistant ni Yumi at pasimpleng sumenyas papunta sa main gate ng university. Sa loob noon, natanaw ni Yumi ang maliit na grupo ng mga babaeng nakatayo sa may entrance, na tila naghihintay ng artista. Pero hindi artista ang pakay nila kundi si Lucas. Ang gwapo at istriktong abogado na ngayon legal counsel ng kanilang paaralan. Daddy vibes na nga, hindi pa rin tinatantanan. Napangisi si Yumi nang marinig ang sinabi ni Liza. Wala silang taste. Halata naman sa itsura ng asawa ko na taken na. Hindi kasi halata sa inyo, ma'am. Para magkaibigan lang lagi yung dating nyo. Yun nga yung mas okay eh. Mas masarap siyang kasama kapag pagkakaibigan yung namuo sa inyo. At mas matamis ang samahan namin kahit mag-asawa na kami. Lumabas sila mula sa admin building at eksaktong pagbukas ng pinto, saktong pagdating ni Lucas, dala ang isang folder. Agad siyang sinalubong ng ilang estudyante at staff, babait bading, nag-uunahan sa pagpapapansin. Inasar-asar niya pa ito kaya napatawa lang si Lucas. Upang ipakita sa mga naroon na may asawa na si Lucas, naunang lumapit si Yumi sa gitna ng grupo at yumakap sa likuran ng lalaki. Wait lang, asawa niya? Akala ko best friend lang. May asawa pala? Tsaka mag-asawa sila? Dinig niyang bulong-bulungan sa paligid. Napapangiti na lang si Yumi. Si Lucas naman, nakangisi lang. Pinisilang kamay ni Yumi na nakayakap sa kanyang bewang. Napatingin ang mga tao sa paligid, lalo na nang may isang batang lalaking biglang tumakbo papunta sa kanila. Mommy, Daddy! Napalingon si Yumi at agad yumuko para salubungin ang kanilang anak. Anak, ba't ka nandito? Gusto ko po kayong sunduin. Sabi ni Yaya tapos na daw kayo sa meeting. Hinaplos ni Lucas ang ulo ng kanilang anak. At tumango ito at nagsabing susunod din agad. Nangunot ang noon ng bata sa mga babaeng naroon. Daddy, may chicks ka na naman. Grabe, kanino mo natutunan yan? Kay Ninong Alarik. Napailing na lamang si Lucas. Hindi na makakasama sa next birthday mo yun. Natawa na rin si Yumi at naglakad silang tatlo pa uwi. Ang tunay na pag-ibig, may kasamang sakripisyo, paghihintay, pagtitiis at katapangan. Bahagi ng pagmamahal ang pagbitiw sa taong mahal nila. At ngunit may paraan ng tadhana. Dahil kung kayo talaga para sa isa't isa, kayo pa rin sa huli. Darating ang tamang tao sa tamang panahon. At mararamdaman mong siya talaga ang para sa'yo. The End.